balik naman. Hi! Hello, hello, hello. So hi guys, no? Pauwi ako ngayon. Galing ako ng Bacolod. Tumawid ng isla. For those who don't know, nasa kasi, ang hometown ko or yung home base ko is sa Iloilo City. So nag-record lang ako kasi parang ayaw ko lang na mag-isa sa biyahe. So basically, yung siguro i-stitch ko kasi to sa clips ko nung biyahe ko. So yun yung yung isang araw ko lagi every time na pupunta ako ng Bacolod. Weekly, pupunta ako ng Bacolod dahil binibisita ko yung business namin. Yung ko kasi, yung persona ko or yung ginagawa ko sa TikTok, sa YouTube na about Pokemon and One Piece na TCG is just my pastime, my hobby. Para lang ma-separate yung trabaho versus sa gusto ko lang gawin. So yung totoong trabaho ko talaga, I'm an engineer. And currently, hindi na masyado engineering yung tinatrabaho ko, more on finance na. Kasi basically, ang engineering kasi, when you're doing contracting or nangongontrata ka, you have to be detailed about your finances. Isa din kasi yun sa trap, especially for engineers, no? Isa din kasi sa trap na makahawak or managing finances or managing cash in a big amount. So if you don't know your finances, if you don't know how to manage your finances, especially in contracting, in engineering, pwede ka talagang mabulag. That's why nga, parang ayaw ko na din i-associate yung sarili ko sa pagiging engineer minsan. Kasi, parang nakikita kami as corrupt or palduyan. Pero in all honesty, in all reality is that malaki talaga ang dumadaang pera sa engineering or sa contracting, pero malaki din yung lumalabas. Kasi technically, ang engineering kasi or contracting is purchasing materials and installing it. Ganon yung yung construction. Construction na side ng engineering. So materials kasi itself is mahal. Now, mahal yung materials and then patungan mo pa ng labor kasi nga babayaran mo din naman yung labor. And then a portion of it yung pupunta sa sahod ng engineer. Ang problema lang, sa sahod ng engineer, yung portion na yon sometimes niro-rolling pa yon. So ginagawa pa siyang capital. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-project without an initial capital. Currently nag-a-apply ako ng masters ko. And isa yun sa gusto kong gawing thesis ko. Is yung pag-study nung finances and yung success rate nung mga small-time contractors. In my circle, konti lang yung masasabi mong tumagal sa pangongontrata na masasabi mong successful. Merong tumatagal pero parang stagnant lang kasi parang nagro-rolling lang siya. Meron din naman na yung umaangat bigla. So I wanted to know ano ba yung dapat na ginagawa or yung finance behavior ba dapat na tinitignan
kapag ka nangongontrata ka, especially for small time contractors. Kasi ano kasi yun isa yun sa gusto kong mamulat yung mga engineers na hindi mabulag dun sa pera. Ano na naman yun, hopeful goal, kumbaga. Kasi right now, I don't know the specifics pa kasi nga pag-aaralan ko pa. Pero parang ganun yung gusto kong gawing study. Ano lang to yung video na to pang ano lang to, self-serving to kasi parang I wanted to pressure myself to that ideology. Ewan ko sa inyo kung gusto nyo ng usapang construction. Kasi honestly ako, ayaw ko na pag-usapan yung construction. Especially gawan ng content creation. Kasi in construction, masyadong maraming expert. Yung ultimong pag-i-install lang, yung standards itself, ano ba yung tama, ang daming magaling. Pag nagsabi ka ng standard, kunyari, sabihan mo ng tamang standard, ang daming magko-comment nun ng negative na taliwas dun sa sasabihin mo. Kasi nga, may kanya-kanyang diskarte. I don't need that negativity na sa sa platform ko or sa buhay ko, kumbaga. Although if some of you would like to understand finances in terms of construction, pwede naman, pero I can't say kasi na ako yung expert for that Right now, masasabi kong pinag-aaralan ko siya. Yun yung advantage of having a wife na accountant. Kasi tinuruan niya lang ako ng ako kasi may background ako nung engineering sa planning division when it comes to doing schedules, methodologies, etc. And then nare-relate kasi yun sa finance. So nagpaturo ako sa misis ko on how accounting system works. Like kung paggawa ng balance sheet, mga FS, gano'n. So right now, ginawa namin kasi sa business namin to have a clearer vision or view of finance health of every project and then finance health of the overall business perspective. Ginawan ko ng accounting system yung yung business namin. So syempre kami na lang makakaintindi nun. Kaya ako gustong gumawa ng parang study behind that. Kasi eventually gusto ko rin gumawa ng accounting system specific for engineering na catered for engineering talaga. Kasi I know marami namang accounting systems na available, pero kunyari kung industry specific, medyo mahal siya. Kung mga small time contractors kasi hindi naman afford yun, kumbaga hindi siya accessible for them. So yun yung yun yung parang goal ko. I hope magawa ko siya, kumbaga. Anyway, malapit na ako sa pupuntahan ko. Isa-stop ko na siguro yung recording. Thank you for being with me habang nagda-drive ako kasi hindi naman sa bored ako. Nakakalungkot lang kasi mag-drive na mag-isa. At mahaba yung biyahe. At tsaka gabi pa. Anyway, thank you for watching. I don't know if gusto niyo yung ganitong setup. Ako naman gusto ko lang na mag-record. Sabi nga ni Pat, record lang ng record. So thank you guys for watching. Malapit na ako. Uwi na ako. Bye-bye.